Sino pa po dito ang di nakakilala kay Lord? Taas ang kamay. Buti naman lahat tayo kilala sa Mahal niyo ba si Lord? Yung totoo, kahit anong ibigay niya sa inyo, mahal niyo pa rin ba siya? Ngayon 2025 lang o noong 2024, mahal niyo din si Lord? Thank you, Lord. Nasa tamang lugar ako. Amen. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol sa open doors and closed doors. Nangyari na po ba sa inyo yun? Naka-encounter na po ba kayo ng pintuang bukas at pintuang sarado? Parang wala kayong mga pintuan, ha? Puro bintana lang ba ang bahay nyo? Anyway, God is good. All the time. Happy birthday to me. Oh, sa Tuesday pa po. Okay. Pag-usapan po natin ng open doors. Dahil ngayong 2025, naniniwala ako na ang Panginoon ay magbibigay sa inyo ng opportunity. You just have to know it. And when the opportunity comes, ganun kabait ang Panginoon sa atin. Alam nyo, ang Panginoon, naniniwala ako, pagbigay sa atin ng opportunity, siya ang nagbubukas ng pintuan para sa iyo. Hindi mo na kailangan mag-struggle para buksan yung pintuang yon. Si Lord ang magbibigay ng bukas na pintuan. Kaya mo, ganun kamahal tayo ni Lord. Siya pa taga-bukas ng pintuan para sa iyo. Amen ka na, amen. Parang hindi mo naman naramdaman. Si Lord ang magbubukas ng pintuan para sa iyo. Konti na lang. Si Lord ang magbubukas ng pintuan para sa iyo. Yun, nag-gets din. Okay, tapos na po tayo. Giving na po. Ay. There are 3 types of open doors. Ito, sulat nyo to. Baka napasukan nyo na to. Na-encounter nyo na. 3 types of open doors. Ang open doors are opportunities, blessings, and divine guidance. Ulitin ko. Ito yung mga oportunidad, mga blessing sa atin, at yung ginaguide ka sa habang buhay. 3 types of open doors. Door number 1 is door of divine access and relationship. An open door can access to God's presence or His heavenly kingdom. Parang ginawa natin kanina, bukas ang kalangitan. Nung kumakanta tayo ng worship song, praise, ano pa lang yung battle cry pa lang, bumubukas na yung pintuan eh. Nung nag-worship pa, naramdaman niyo ba yung presence ni Lord? Sabay nasa atin naman ang presensya ng Panginoon sa araw-araw, pero kanina talagang full blast, di ba? Talagang your presence is heaven to me. And to me. Okay. Ang example, after this, according to Revelations 4 verse 1, after this, I looked and behold a door standing open in heaven. Kaya ang Panginoon, laging bukas ang pintuan para sa iyo. Doon sa nagmamahal sa Kanya. Ang Panginoon, hindi nagsasara ng pinto para you have to grab that opportunity that God will give you. It's up to you kung gusto mong pumasok sa loob. Papag-usapan natin yan mamaya. Number 2, doors of opportunity for ministry or evangelism. Ito po tayo ngayon. Sa season tayo ng evangelism. Bilang watchmen. Sino mga watchmen ni Lord dito? Parang wala na naman. Sino mga watchmen dito? Yun, dumami na. Ito po ang time ng 2025 na ang dami na nangyari. Simula nung pinanganak ka, hanggang ngayong taon na to, ang dami mo nang nakilala. Ang dami ng opportunity para i-share ang pag-ibig ng Panginoon. Ang daming opportunity sa mga estudyante, mga classmates mo, share mo yung blessing mo ngayong 2024. Sa may mga business dyan, ang daming nagbukas ng business. May mga nagsara din,
Uy, walang nag-amen sa mga nagsara. Mamaya pag-usapan natin, ba't nagsasara yan? Open doors are opportunities to preach the gospel. Alam mo yan naman tayo, kaya tayo pinanganak sa mundo eh. Number 1 is to love God. Pagkalat natin ang pag-ibig ng Diyos ng kahit saan. Kahit sa kaabutan. Diyan sa kalye, sa jeep, sa elevator, sa escalator. Diyan sa pila ng MRT. Share nyo. Alam nyo nga, ito po, kwento ko na mabilis lang. Tuwan-tuwa nga po ako, si Bishop Vicky, kada punta namin nagpapasyal kami sa mall. Pag may opportunity na may bibiling kami, tapos, laging napapansin ko, pagka may bibiling kami, ang haba ng pila. So bayaran o hihintayin yung item, alam nyo, yung pala yung opportunity na nakapag-share siya. Tanong nyo sa SM. Tanong nyo, kilala nyo si Bishop? Ay, si Bishop Vicky, opo. Ibig sabihin po, meron kang, yung haba ng pila na yon hindi mo sinayang. Nakapag-share siya ng mga sales lady doon. Habang hinihintay yung item. Nagtataka nga ako, ba't ang laging tagal dumating? Kasi yung pala, yung opportunity to share the gospel. Nakita nyo? Nag-share ka na ng gospel, nagkaroon ka pa ng blessing. Nag-share ka ng gospel, kasi binigyan ka ni Lord na pambili ng blessing mo. Wow, pagpagbili, amen! Amen, sabi siya. Hindi, di ba nakita niyo yung opportunities, di ba? So proud na proud ako. I'm proud of you, ma. So proud of you. Alam mo, kahit si Justice, saka si Jonavic, nakuha nila yung traits na yan eh. One time na sa may basement kami sa may Marikina. Tapos may driver's lounge seat doon. Nakiupo si Justice na yata eh? 4 years old. Promise, 4 years old. Kita mo naman. Lumapit siya doon andito kami, sa maupuan, umupo siya. May nakausap siyang driver. Sabi niya, alam mo ba ang langit at lupa? Pag hindi tinanggap mo si Jesus, pupunta ka sa impyerno. So nagulat. True story. 4 years old. Lapit kami. Uy, Justice, mo. Hindi, Daddy. Kikwento ko lang yung langit at lupa. So yung time na yon, nung nagbukas yung opportunity na yon, na-share ni Mami yung driver. Kita niyo na. Nagsimula sa 4 years old. Nakita niya yung open doors. Yun ang open doors na ministry and evangelism. 1 Corinthians 16:9. For a great and effective door has opened to me. Si Paul ang sasalita dito. And there are many adversaries. So hindi ibig sabihin may open door ka, wala nang magulo. Marami pa ring magulo. Maraming distraction. Kaya nasa sa iyo yun, kung magpapadistract ka, o tuloy-tuloy lang. Ano gusto nyo? Tuloy-tuloy lang o magpapadistract ka? Sulat nyo sa papel. Okay. Para maalala. Door number 3. Doors of blessing or provision. Ito ang pinaka. Gustong-gusto ni Lord sa atin to. Promise. Gustong-gusto talaga ni Lord mabless ka. Dahil ang Panginoon natin napakabait at napakayaman. Ayaw niya naghihirap ka. Baka ikaw lang may gusto nun. Sama naman ang tingin niyo sa akin nung sinabi. Ang bilis niyong mag-react. No? Amen. Ang gusto lang ni Lord, happy ka, yumamang ka, mabless ka. Alam mo ba't gusto ni Lord yun? Tanong nyo kung bakit. Ba't gusto ni Lord yun? Walang nagtanong. Ako na madumi dito. Tanong nyo, bakit gusto ni Lord mabless ako? Kasi para mag-bless ka ng ibang tao. Hindi lang ikaw. Hindi lang ikaw nakikinabang sa blessing ni Lord. Marami. Ang katabi mo. Sabi mo, kapatid, may lunch ka na ba mamaya? Sagot ko na lunch mo. Extra rice. Sinabi po sa Revelations 3:8. Ito, pakinggan nyo to .
Revelations na to, ha? Yung nasa dulong-dulong verse na to. Pero ito pa rin. I know your works. See, I have set before you an open door, and no one can shut it. Parang pito lang nag-amen. Ulitin ko. I know your works. See, I have set before you an open door, and no one can shut it. Kita mo na. Kasi gusto ni Lord, happy ka. Masaya ba pag pinagsasara ka ng pinto? Hindi na kayo naka-amen. Gumana naman. Kaya si Lord, tandaan nyo, lahat ng kabutihan, lahat ng kagandahan ng buhay, galing sa Panginoon. Kaya lang, eto na. Dyan, dyan, dyan. May kaya lang. Ready na ba kayo sa kaya lang? Hawakan niyo yung upuan niyo, baka mag-earthquake. Kung may open doors, meron ding closed doors. Yung isa nag-react doon, pag-uusapan natin yung closed doors? Opo, kasi yun po yung title ko. May open at may closed doors. Kailangan malaman yun din yung mga saradong pinto. Sa buhay, merong 3 closed doors. Maraming klaseng closed doors, pero pag-usapan din natin yung closed doors. Para handa ka, pag may open door, alam mong para sa'yo yun. Pag closed door, edi siyempre, hindi para sa'yo, sarado nga eh. Gusto ni Lord, siya ang tagabukas ng pintuan para sa'yo. Thank you, Lord. 3 closed doors. Number 1. Ito ang closed doors, pag nakita nyo ng sarado, syempre di kayo makakapasok. Huwag mong piliting pumasok kasi hindi kay Lord yan. Parang yung iba, nagsulat lang. Huwag mo na pilitin pasukin yung saradong pinto. Hindi lang naman iisa ang pinto sa buhay mo. Kung ano pa yung sarado, yun pa yung pinipilit mong buksan. Mamaya yung love life, pag-usapan natin. 3 closed doors. It's from the enemy. Number 1, bakit may saradong pintuan? Hindi mo mabuksan. Dahil meron kang unforgiveness. Kapatid, makinig ka, pinakamababang boses ko na to. Meron ka pa rin unforgiveness. Kaya, thank you, naintindihan ng bata. Meron kang unforgiveness, kaya yung mga pintuan nagsasara sa'yo. Huwag kayong mangati dyan. Number 2, meron ka pa ring idol. Hindi si Lord ang idol mo. Hindi na ako magbabanggit na kung sino-sinong idol. Basta hindi si Lord ang priority sa buhay mo, may iba kang idol. Pwede naman ako, pero wag. Baka sunugin niyo ako sa... Meron kang attachment sa worldly things. Hindi ka mabuhay kung hindi ka niya papansinin. Sarado ang pintuan nun. Number 3, mayabang ka. Pride. Akala mo kaya mong buksan tong pintuan na to? Hila ka ng hila. Hila ka ng hila. Sipa mo, suntok mo, hila na. Ayaw bumukas. Mayabang ka kasi. Huwag niyo ako i-video. Story niyo lang ako, ha? Kaya minsan yung mga pintuan nagsasara sa iyo kasi wala kang karapatan dun sa pintuang yun. Alam mo ba yung karapatan mo? Pag anak ka ng Diyos, you deserve an open door. May karapatan kang pumasok doon. Pero pag sarado yung pinto, huwag mo nang piliting buksan.
Hindi mo mabubuksan yan. Kung makachamba ka man, may deception dyan, kapatid. Minsan nabuksan ko. Pagpasok mo naman doon, anong madadatnan mo? Unforgiveness, pride, idolatry, worldly things. Yung ba ang gusto mo sa buhay nyo? Malapit na ako sa dulo. Yung ba ang gusto nyo? Hindi ako galit. Mahal ko kayong lahat. Birthday ko sa Tuesday. Nasabi ko lang to sa inyo para ma-differentiate nyo yung open at closed doors. Mahal niyo pa ba ako? Yung totoo, magpo-48 na ako. Panay ang parinig. Anyway. Kaya sulat nyo to, don't let the devil have an opportunity to your open doors. Wag. Pagpasok mo sa open doors na binigay sa'yo ng Panginoon, kung ano man yan, tandaan nyo, lahat ng open doors ng Panginoon, maganda. Ang kalaban, huwag nyo kakalimutan na may kalaban, ha? Kasi, to be honest, ito ang dinidikta sa atin ng mundo. Ang kalaban ngayon, ang demonyo, mabait. Sa sine. Hindi ko nang babanggitin yung Dear Satan kay Paulo Contis. Hindi ko na babanggitin yun. Kasi ano tayo nun? Kita mo, pinopromote nila. Paula, makinig ka. 156 15th Avenue, punta ka dito. I challenge you din. Kita mo, pati sa sine, they're promoting that evil is good. Hanggang stop toy, sasabit mo sa bag mo, demonyo. Yung mga hindi matalinong stop toy, yung labubu. Hindi sila matalino. Labubu nga eh. Di ba? Hanggang sa stop toy, mabait ang demonyo. Payag ka ba na isasabit mo sa kling, 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 kling. Tapos puro may sungay, tapos nakaganon. Ano na nangyari sa Care Bears? Wala ba? Hindi, I'm just saying. Tapos bibili mo pa, magkano ang isa? Okay, kaya ko. Sa budget ko. Sige, bumili ka na maliit na demonyo dyan. Ganon ang pinapa-impress sa atin ng mundo ngayon. Pinapa-impress sa atin ng mundo na ang demonyo ay mabait. Pwede mo siyang lapitan. Sige, subukan mo siyang lapitan. Tingnan mo, mangyari sa'yo. Hindi, wag niyo subukan. Wag niyo subukan. Di ba sabi sa Bible, run away from temptation. Tumakbo ka na malayo. Pag lumapit ka sa demonyo, kung ano-ano nangyayari sa'yo, nalalabubo ka. Kaya itong mundong to, guys, mga kapatid, ingat tayo. Tandaan nyo, pinapaalala ko lang, merong kalaban sa mundong ito na merong pintuan din. Ibibigay na sa'yo yung pinakamagandang pintuan. Nakapadlock. Alam mo naman tayong Pinoy, di ba? Kung ano pa yung nakasara, yung pa yung gusto mo buksan. O ako lang. Di ba, nung bata kami, yung TV namin may susi. Kasi allowed lang kami manood ng TV Sabado. So yung TV namin, make sure ng mga magulang namin, tatay ko, may susi yung TV. So syempre, bilang Pilipinong bata, ginagawa namin lahat ng paraan para mabuksan. Sarado na nga, bubuksan mo pa. Hanggang yung isang araw, nahuli ako. Naiwan ko yung pin. Sa gilid yun eh, Sony yan eh, natandaan kayo eh. Huwag ka na magalit, makinikwento ko lang. Si daddy naman yun eh, sa kaliyangit na siya. Oh. So yung TV, naiwan ko yung pin kasi 9:00 na ng gabi, andito na sila. Manonood sana ako ng John and Marcia nun eh. Kaya lang, hindi umabot. Maaga silang umuwi. So pagtingin ng tatay ko, siyempre, inosente. Joshua kagad, hindi pwedeng Johan. Si Joshua kagad. Joshua, hay ka dito. Hay ko, Dad. Nanood ka ng TV, no?
Dad, may luck yan. Di pa nagsisinungaling, ha? Dad, may luck yan. Johan! Ay, sabi ko, ay, salamat. Nanood mo si Joshua ng TV? Batay tayo dyan. Sabi ng kuya ko, syempre, bala ko ng kuya, paprotektahan ako. Tanong mo sa kanya. Joshua, sabihin mo yung totoo. Pinipilit mo bang buksan yung TV o hindi? Siyempre, pag tatay na, di ba? Pag mami, meron pang sweet. Pag isipin ko, kung nanay nagtanong sa akin, Joshua, pinilit mo bang buksan yung TV? Ma, nag-aaral ako. Pwede, di ba, sa mami? Pag sa tatay, hindi. Joshua, pinilit mo bang buksan yung TV? Opo, Dad. Paano niyo po nila? Kanino to? Kita yung perdible. Kasi may secret ako doon yung perdible. So ano nangyari sa akin? Sumabit. Pag nakasara na, huwag mo nang piniting buksan. Hindi para sa iyo yan, kapatid. Ang gusto ni Lord, pagbubuksan ka ng open doors. At lahat ng opportunity sa loob, kunin mo kasi may karapatan kang pumasok sa open doors na binigay sa'yo ng Panginoon. May karapatan ka, kapatid. Huwag mo kakalimutan yon. Tinanggap mo si Lord. Anak ka ng Diyos. Ngayon, itong karapatan mo, i-share mo sa iba. Uy, may karapatan akong pumasok dito. So, ito yung curious. Paano ka nagkaroon ng karapatan? Gusto mo bang malaman? Gusto ko malaman. Kausap ko yung sarili ko. Sige. Pumunta tayo sa church. Malalaman mo yung karapatan mo sa open doors na binuksan ni Lord para sa iyo. Naiyak na naman. Kasi alam niyo po, kaya nararamdaman ko to. Ang daming opportunity na binigay sa akin ni Lord na open doors na hindi ko pinansin. Ako po yung namilit na magbukas ng pintuang sarado. Ako talaga yung madumi dito Kaya ano po yung nangyari sa akin? Nabuksan ko yung pinto, sira na. Nasira yung lock. Ang laki ko, yung lakas ko Kaya lang pagpasok ko dun sa pinto ang pinilit ko, hindi maganda ang nangyari. Nagkaroon ng unforgiveness, ng yabang, nagkaroon ng idolatry at pagmamahal sa mundo na pinipresent sa atin ng kalaban na ikaw naman, kagat ka ng kagat. Hindi pala kayo, ako pala. Bigla tayong tumahimik. Ganun po. Pag pinapasok niyo yung saradong pinto, patay kang bata ka. Or matanda ka. Hindi lang bata, pati matanda. So don't let the devil have the opportunity to your open door. It doesn't mean na may open doors ka, safe ka na. No. Pag binigay sa'yo ng Panginoon ng open door, opportunity lahat, pagpasok doon may karapatan ka. Kaya lang ingatan mo naman yung karapatan mo pagpasok mo doon sa opportunity na yon. Baka pagpasok mo dito, ay, ang ganda. Wow, blessing. Wow, opportunities. Evangelism. Ikaw naman, ang itsura mo naman. Nagmumura ka pa rin. Yung mga pinakikinggan mo, hindi JCSGO worship. Andun pa rin sila bubu, masabit pa rin. No judgment. I'm just saying. Pag binigyan ka ni Lord ng opportunity, gawin mo ang lahat para mag-glorify siya. The only thing you have to do is to glorify the Lord. And you have to change. Apply niyo yung fruits of the Spirit. Kumain kayo ng mga prutas, hindi puro tapa ang hirap sabihin. Prutas na po kinakain ko ngayon. Mga tagi 1 kilo.
Kaya pagpasok mo doon sa opportunity na yon, you have to be right with God. Pagpasok mo doon sa pintuang binukas na sa iyo ng Panginoon, Panginoon na to ang nagsasabi ko sa inyo. Si Lord na nabukas ng pintuan para sa iyo, may karapatan ka pumasok sa loob. Pagpasok mo sa loob, umayos ka naman. Pero hindi ko sinasabing hindi ka susundan ng mga adversities. Naramdaman ni Paul yun. Binuksan ng Panginoon ang open door sa kanya. Nagpipreach siya. Kaya lang marami pa rin labubo sa likod niya. Ang dami pa rin kumokontra. May mga kumokontra ba sa buhay niyo? Taas nyo naman kamay nyo. Baka ako lang may mga kumokontra. Taas nyo kamay nyo pag may mga kontratista sa buhay nyo. Meron pa. Be honest. Lahat ng taas na kamay. Sige po. Mamaya. Di ba ang dami pa rin kasi buhay ka pa. Ang baduy naman kung walang challenges. Gusto mo perfect lahat. Hindi naman pwede yun. Yung mga sinet mo mga date, hindi natuloy. Kala ko ba open doors to kay Lord? Alam mo si Lord, sinasaran din niya ang pinto kung alam niyang hindi para sa'yo. Pero hindi nakalak yun. Kasi may freedom ka to open and close the door. Nalito kayo doon. Si Lord, nagsasara din ng pinto. Pero pag sinara ni Lord ang pintuan, hindi mo mabubuksan yun. Sayang. Kaya, once na nakapasok ka sa binuksan ng Lord sa iyo, opportunities, blessing, time to minister, evangelism, do it right for the glory of God. Huwag mo nang labanan pagpasok mo sa loob. Hayaan mo, may susunod pa rin sa'yo dyan eh. Yeah, whatever, come on, whatever. Actually, yung mga challenges sa buhay, totoo to, pampalakas nyo yan. Si Lord, hindi ka bibigyan ng confidence. So, huwag mo na kayo mag-react, sandali lang. Si Lord, hindi na bibigay ng confidence. Sandali lang. Hayaan nyo mag-explain. Wag na lang. Hindi kayo makakadila. If you ask the Lord for confidence, He will not give you confidence. He will give you the situation for you to have that confidence. Diba? Open doors eh. Alam mo namang puro lahat. Siyempre, partnership yan eh. Kaya love the Lord your God eh, with all your heart, soul, mind, and strength. Kayo muna ni Lord, okay tayo, Lord. Yung okay tayo, meron pa rin mga chuchu dyan sa gilid mo. Ginagawa mo na yung the best for you, for the Lord, ginagawa mo ng lahat. Andito pa rin sila. Sabi ko sa inyo, laging may kalaban. Ang demonyo is here to kill, to steal, and to destroy. Kaya lang wala siyang means to hurt you. Paano nangyari yun? How can he kill, steal, and destroy kung he cannot touch me? Nasa sayo na yun. Kung ayaw mo matay, huwag kang gumawa ng hindi maganda. Kung ayaw mo manakawan, makinig ka ng mga Christian music para hindi ka nananakawan ng kaluluwa mong hindi maganda. Para ayaw mo masira, huwag kang manchismis. Ayaw mo pala masira eh. Ikaw yung unang, huy, alam mo ba si brother? May open doors daw siya. Open doors? Ang daming S nun. So, na-destroy ka na. Kita mo, ang feisty ng demonyo. Wow, feisty, just a big word. Ang Pfizer. Okay. Kaya alam nyo, open and closed door. Saan ang gusto nyo? Sa open o sa closed door? Kahit may mga labubo sa likod mo, may nambubuyo, tapos isisihin mo sila, Lord, binigay mo sa akin to, bakit may kasunod? Alam nyo, ang kalaban, he's just waiting for his timing. Pagpasok mo, kanya, ito, bigyan ko yung example, sa estudyante, nagkaroon ka ng open doors, binigyan ka ni Lord ng opportunity
na maging scholar. Tama? Sino mga scholars dito? Scholar? Si Justice lang? Si John? Sino mga scholar dito? Di ba binigyan ka ni Lord ng opportunity maging scholar sa school mo? Pagpasok mo sa school mo, may karapatan ako kasi anak ako ng Diyos. Scholar ako dito. Ako pinakamatas na grade dito. Huwag niyo papakopya. Ako Paano na may opportunity mo, pinagyayabang mo? Sa tingin mo, makakatagal ka sa open door na yon? Tinatanggal mo yung karapatan mo. Sa trabaho, ito. Binigyan ka ni Lord ng open doors na business. Yan, pasok mo. Ganda ng business, okay. Open doors. Sige po, kain po kayo. Sige, kain kayo. Okay, sige, isang case ng Sanmig. Saka 5 basyo ng sigarilyo. Kita mo, binigyan ka ng Lord ng open doors, hinaluan mo naman ng kamunduhan. 5+1. Yung nag-react nakarelate. Okay. Di ba? Tapos doon pa kayo nagse-session. Tapos tatawagin mo pa yung kaibigan mong pastor. Halika, punta ka dito. Sasabihin ng kaibigan mong pastor, hindi na ako umiinom eh. Hindi na ako ninigarilyo. Hindi, opening prayer ka lang. Di ganun din. Nandun ka din. So, anong karapatan mo dun sa open doors na binigay ni Lord? Konting katahimikan. Maglalakad lang ako. Isipin niyo po yun. Lahat ng opportunity. Ito po. May aga pa. There are 3 Bible characters that experience open doors. Para noong unang panahon, meron na to eh. Number 1. Babalikan ko lang yung mga pinreach ko dati. Number 1 is Joseph the Dreamer. Na-experience niya ang open doors. Bakit? Inapi-api na siya, pinatay-patay pa siya, naging ambassador pa. Nakita niya yung open doors ni Lord? Yumaman pa si Joseph, napakain pa niya yung mga kapatid niya, pati yung pamilya. Number 2, si Job. Si Job naka-experience ng open doors, kaya lang namatay yung pamilya niya. Nawala yung business niya, nalugi. Nagkasakit siya. O paano naging open doors yun? Mamaya. Lalo na itong number 3, si Joshua. Sa Bible po ito, huwag niyo akong tingnan ng... Ito ngayon, binibidyo niyo ako, sabi ko si Joshua. Si Joshua, naka-experience ng open doors. Actually, bukas na bukas yung door na na-experience niya when the walls of Jericho fell down. Ano yung nakita nila inside that wall? Treasures. Blessing. Ito na. Balikan natin. Si Joseph the Dreamer was very patient in forgiveness. Yun ang na-experience ng open doors. Joseph the Dreamer, inape, pinatay, binaon, nilubog, pero nakapagpatawad pa siya. Si Job, nagkasakit, namatayan, nawalan, pero he was very patient sa lahat ng challenges na kanyang na-experience. Si Joshua was very patient in his victory. Gusto nyo kaagad manalo kasi, di ba? Tayong lahat. Gusto nyo kaagad manalo? Yung start pa lang ng game, gusto mo champion ka na. 10 kayo naglalaro eh. Gusto mo champion ka kaagad? Si Joshua, na-experience yung victory because he was patient. And patience means you are listening to the Lord. Kasi hindi ka aligaga eh. 'Di ba nag-march sila?
Hindi nila hinawakan yung wall, pero the walls came down. That's because he was listening to the Lord and he was patient in his victory. Kaya yung mga inaasam nyong victory sa buhay nyo, be patient. Sabi mo sa kapatid, be patient. Kalabatin mo. Tapos gising mo. Sabi mo, bro, gising ka muna. Be patient. Ngayong 2025, sa dami natin pinagdaanan na taon, maging mapagpasensya ka. Kung gaano kapasensyoso ang ating Panginoon sa mga pinagagawa natin, dapat doblehin mo yun. Ang dami natin, isa lang si Lord. Maging mapagpasensya ka sa pamilya mo. Maging mapagpasensya ka sa mga kapatid mo. Pag hindi ka kasi mapagpasensya, away at gulo ang kapalit niyan. Gusto mo kaagad makuha yung gusto mo. May proseso yan eh. Hindi naman nahulog ang wall ng Jericho in one day. Hindi naman gumaling si Job in one day. Si Joseph the Dreamer, hindi naman naging ambassador for one day. It took time and patience for their open doors. Kaya relax lang. Sabi mo, kapatid, relax lang. Kung time mo na, teka, parang pakinggan na. Kung time mo na. Hindi. Bakit? Sorry. Rewind. Sabi mo, kapatid, dadating din ang open doors mo. Relax. Diyan nga sa Blitter, sabi niyo, relax. Relax. See a Christian movie. Without the labubo na yan. Kaya itong tatlong character na to, ito ang kanilang character. Just prepare and be patient. It doesn't mean you're patient na nakaganyan ka lang. Tagal. Kung gusto mo na mag-asawa, eto na, may nag-react na naman. Kung gusto mo mag-asawa at yun ang open doors mo, hindi ka lang nakatambay na ganyan nag-aabang. Nagpa-practice ka na magluto. Nagpa-practice ka na maglaba. And be patient. Ngayon, pag nakita na ni Lord na, uy, masarap yung adobo niya. Sige nga, hanapan na natin ng gulay. Di ba? Tapos kung ikaw gusto mo magkakotse, mag-aaral ka na mag-drive, kumuha ka ng lisensya. Hindi yung, Lord, bigyan niyo ako ng sasakyan. Yung malaking van para madala ko lahat ng tao dito sa church. Yung may magandang mugs. Pero wala ka namang lisensya. Hindi ka marunong mag-drive. Paano ka bibigyan ni Lord? Tapos gusto mo magkaroon ng 4 million a month. Lord, bigyan niyo ako ng 4 million a month. Paggagawa ko yung campsite. Para wala nang react. O sige, 5 million a month. Yung 1 million bibigay ko sa JCS. Tapos yung half ng pa-birthday ko kay John. Hindi, walang gano'n. Paano ka bibigyan ng pera ng Panginoon? Paghawak mo pa lang sa 1,000, 2 minutes, wala na. Saan napunta? Di kay Loto. Tinaya mo yung 9. Kinuha ko naman yung 10% sa 1,000. So magkano tinaya mo? Magkano ba yung 10% sa 1,000? Di 900. Mali pa, di ba? Tama ba? 110%. O 900 lang tinaya ko. Wow. Sabi nyo nga, wow. Nangaano ka eh. So paano ka makakapag-prepare sa open doors mo kung hindi ka naman handa at yung karapatan mo hindi mo pinapractice? Practicein yung karapatan nyo dun sa open doors na bibigay sa'yo ng Panginoon. Dun sa mga bagong kasal, ito pinakamagandang open doors. Marami pong bagong kasal dito. Palapakan nyo naman mga bagong kasal natin. Yung mga bagong kasal natin, talagang open doors yan. Kasi panibagong buhay at panibagong bahay.
Pagpasok mo sa bagong bahay mo, wow! Imbis na matuwa ka, pagpasok mo sa bahay mo, huy, may Meralco na tayo, may tubig na tayo. Huwag mo na tayo mag-anak kasi may enrollment doon. Hindi ka prepared. Prepare and be patient. Handa lagi. Kahit wala pang dumadating na open doors, you always have to expect that God will open a door for you. Always expect it. At ang timing ng Lord is very sweet. And perfect timing. Ang dami na pong testimony dito na yung timing ni Lord, di ba? Just the nick of time. Nandun ang presensya ng Panginoon. Amen. Kaya itong 3 characters na to, we can relate. Kasi minsan yun yung wala sa atin eh. Hindi tayo mapagpasensya. Gusto natin instant. Pag meron kang gig, instant, bayad kagad. Sweldo kagad. Maghirap ka muna, magtrabaho ka muna. Bakit hindi ako nagkakasweldo, Lord? Hindi ka naman nag-apply eh. So paano ka Okay. You have the right to enter God's open door. It's rooted in your faith in Jesus Christ and the grace of God. Ito na, last na po. 5 points that affirming your access. Ito na, nakita mo na yung open doors. Papasok na tayo sa loob. Ito na, ano ang karapatan mo para pumasok sa loob na binuksan ng Panginoon sa iyo? Number 1, remember, Jesus is the door. Jesus is the door. Jesus said, I am the door. If anyone enters by me, he will be saved and will go in and out and find ano yung pastures. Wow. Relax. Hintay kang reaction niya. Okay. That's in John 10:9. So you have the right to come from believing in Jesus Christ as the way to God. Sino naniniwala? Jesus is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Him. Siya ang susi. Access, number 2. Access through grace by faith. Ito ang grasya ng Diyos. May karapatan ka, may grasya ang Diyos eh. For by grace, you have been saved through faith. And this is not your own doing. Tandaan nyo. It is the gift of God, not a result of works, so that no one may boast. So yung mga pinagagawa nating trabaho, okay yan, busy ka. Pero kung hindi naman nakaka-glorify kay Lord yun, pagod ka lang. Nagtrabaho ka, 24 oras para talaga sa pamilya ko to. Bibigay ko sa pamilya ko to. Pambili ko ng mga shoes to. Pambili ko ng mga shirt branded. Ayoko na maghirap. Asan si Lord? Diba ang una, yung mga kinikita mo, ibigay mo kay Lord. Hinihinaan ko na yung boses ko, baka ma-judge niyo ako eh. Pinakamahinang boses na to. Pag merong blessing sa iyo ni Lord, ang uunahin mo, ibalik sa Kanya. Sinabi ni Lord, di ba? You give cheerfully. Give cheerfully. Buong puso mong ibibigay, hindi yung sabi ko na nga, sa'yo ko na naman ibibigay ito eh. Closed doors, ayaw bumukas. Paano ka makaka-receive ng blessing kung hindi ka nang bless? Actually, si Mr. Clay, buta baga lakas ng amen mo, grabe. Kukwento ko lang si Mr. Clayman, ano yan, giver. Kaya lang may struggles. Pero tinaman naman ngayon. Sa kanya niya na itanong, ha? Mamaya. Hindi ko alam yung buong detalye, pero alam ko the Lord is blessing you. Amen. Malami tayo dito. Isa lang example si Mr. Clayman. Ngayon, si Mr. Balloon man na siya. Ayaw na niya sa clay.
Kasi clay, baksak. Balloon, lumilipad. Uy, ganda nun. Revelation yun, ha? So tayo dati, marami tayong testimony about that. Pero first, you have to return it to the Lord. Lahat ng success mo, lahat ng oras mo, balik mo kay Lord. Sige, 24 hours nagtatrabaho ka. Pagod ka lang yan. Pero subukan mo, 24 hours ka magtrabaho, tapos lahat kay Lord ng glory, pagod ka pa rin. Pero nakay Lord ang glory mo. Ang kalakasan mo, si Lord. The joy of the Lord is your... Parang nabitin tayo. Anyway. Ito, faith in Jesus Christ grants you the right to approach God with confidence. Number 3, acceptance as God's child. Ito number 1. Sino po dito tumanggap na kay Lord? Taas yung kamay niyo kung tinanggap niyo na si Lord. Buong puso, buong kaluluwa, naniwala kayo na matay siya para sa iyo sa krus ng Kalbaryo. 3 araw, tas nabuhay muli para lang sa iyong kalayaan. Sino naniniwala? Sino tinanggap si Lord? Taas yung kamay niyo. Lord, picturean niyo po kami. Okay. Oh, wala nang chance. Sorry, last chance na. Hindi ba? Joke lang. Once you accept God in your life and believe, sabi niyo nga, believe. Yun yung unang step eh. Accept the Lord and believe. Save ka na. Ngayon, it's time for you, yung salvation mo, do it right. Alam mo nang save ka na, yung dating ugali mo, iwan mo na. Yung dating nakasanayan mo na umuusok, uuwi ka sa bahay, weng-weng, bitawan mo na yan, kapatid. Ako lang naman to, sinasabi ko lang naman sa'yo. Dahil pag tinanggap mo na ang Panginoon, nagsisimula na yan. Ang open doors sa'yo. Ang hirap pumasok sa pintuan na binuksan ng Panginoon na hindi mo alam, dito ba yung pinto? Tapos papasok, umuusok, may insenso ng impyerno. Tapos kung ano-ano pinagagawa mo sa buhay mo. Ano yung karapatan mo doon pumasok sa open doors na binigay ng Panginoon? May access ka eh. Ngayon, yung access mo, magbago ka na, kapatid. Without judgment, nasa sa'yo yan kung paanong pagbabago. Kaya lang, iisa lang ang pagbabago. Tanggapin ng Panginoon sa buhay. Gawin ang mga karapat-dapat para mabigay papuri sa Kanya. At mahalin siya. At mahalin mo ang iyong kapwa. Napakadali. Minsan, mas mahirap pang magalit eh. Kasi pag may galit ka, unforgiveness, ang hirap matulog. Ako nga, kinikwento nga kay Laji. Sa edad kong magpo-48 na ako sa Tuesday, ang hinahanap ko ngayon, comfort. Masarap na kama. Paghiga mo, di ba? Ang laki ko, di ba? Alam mo naman sa papag mo ako pahigain. No judgment. Pero syempre, laki ko, di ba? Lord, thank you for your provision. Bigyan mo naman akong kama na may spring, na may, ay. Tapos yung ulo mo lumulubog sa unan. Uy, sarap. Recently nga eh. Hindi ko nakakwento na kung sino nagbigay. Na-bless kami na. Kasi pinagpipray talaga. Ito, promise. Pinagpipray ko talaga kay Lord na magkaroon kami ng magandang trono. Hindi ko na sabihin ko beta kasi naka-live tayo eh. Kasi yung pagbili namin nun sa bahay namin, may kasama ng sa banyo, pambata. Eh hindi na kasya si Justice. Si Jonavic na lang nakikinabang dun sa trono na yan. So kami ni G, hanap kami, uy, mahal pala. Sige, kaya na siguro to. Pagka dating na lang natin ng 70, maki-CR na lang tayo kay Mami. Kasi maganda yung trono niya. May video, may gano'n, So, nagpe-pray ako. May nakausap akong isang banal na tao. Tinanong sa akin kung anong gusto na anniversary gift sa amin. Di syempre, open doors yun. Gusto ko ng trono. Alam mo, sinabi sa akin ng banal na tao na yun? Sige, maghanap ka. Sandali lang ha. Sinabi mo ba talaga yan?
Gigi, bilis, punta tayo ng Wilcon, hanap tayo ng... Go, poop! Alam nyo, nakahanap kami, naka-sale! So ngayon ang pag-uwas sa thank you, open doors. Hindi, open doors yun eh. Blessing yun eh. Deserve mo yun. Deserve ko yun. Kasi ngayon, ang hanap ko ngayon, comfort. Taba ko eh. Umamin na ako ha. Kaya gano'n, ang heart's desire, ito yung sinasabi ni Lord kung anong heart's desire niya. Tutuparin niya yan. Kung ikaw muna. Gusto mo kagad heart's desire. Pero kung kumilos ka naman, walang puso. Hangal. Paano ka be-bless ni Lord kung hindi nakita ni Lord yung puso mo na dikit sa Kanya? Kayo muna ni Lord. Okay, siguro nakita ni Lord, anak. Asan na si brother, anak? Anak, alam mo ba, deserve mo na yung trono na yan. Kasi ang laki mo na rin. Kung ayaw mo magpapayat, bibigyan kita ng malaking trono. Pwede ka na, di ba? Hindi na masabi. Kami ni Lord nag-uusap eh. Sinashare ko lang sa inyo. So gumamit si Lord na isang banal na tao na para i-bless. Grabe. Thanks, ma'am. Okay. Hindi ka sabihin ko si ma'am. Di ba? Nakakatuwa eh. Kaya sa buhay natin, mga kapatid, lahat ng blessing galing kay Lord. Lahat? Sige, pumalakpak muna kayo kasi yung susunod na to, baka hindi nyo magustuhan. Lahat ng may sakit at nakakasakit, galing sa kalaban. Pinapaalala ko lang na may kalaban. Demonyo. May demonyo. Huwag nyo tingnan yung katabi nyo. May demonyo pa rin sa buhay natin. Huwag nyo kakalimutan yon. He's here to steal, to kill, and to destroy. Pero, mas lamang tayo. Siya nangaano lang eh. Nangaano ka lang eh. Pero si Lord, bubuksan pa niya ang pintuan para sa'yo. Ganun tayo kamahal ni Lord. Basic! Wala nang kahirap-hirap. Kaya lang, pag binuksan ni Lord ang pintuan para sa'yo, be patient. Prepare and be patient. Paghandaan mo yung pintuan na bibigay sa'yo ni Lord. Paghandaan mo. Hindi yung kung ano nung sinusunod. Yan na naman tayo si paghandaan mo maging mapagpasensya ka. Pasensya ka sa sarili mo. Pasensya ka sa kapwa mo. Pasensya na. Sabi mo sa tabi mo, pasensya na. Pero libre pa rin kitang lunch. Sabi mo, thank you, Lord. Amen, amen. Okay. Saan ba tayo? So, through Jesus, you are accepted into God's family. And to His child, you have access to His open doors. Ito, bibilisan ko lang. Number 4, Jesus has sacrificed for you. Sacrifice ni Jesus para sa iyo. Therefore, brethren, having boldness to enter the holiest by the blood of Jesus, by a new and living way which He constructed for us through the veil and His flesh. Jesus' death and resurrection provides direct access to God. Number 5. Ito pinakamaganda. God promises are for you. Sabihin nyo nga, hawak niyo yung heart nyo. Lahat, please. Magka-partner ka, lahat the heart. God's promises is for me. Sabihin nyo, God's promises is for me. So isipin nyo kung ano yung mga pinramis sa'yo ni Lord. Paano mo malalaman? Basa-basa ka ng Bible. Tapos pag-pray ka, Lord, sa akin ba talaga yung tronong yun? Hindi na nag-gets. Kung anong para sa'yo, ibibigay sa'yo ni Lord. Pag hindi para sa'yo, hindi si Lord yun. Kaya yung mga love life dyan, nagpipilit sa love life eh. Alam mo namang hindi ka para sa akin. Para ako sa'yo, sabi ni Lord. Kailan niya sinabi na sa Bible yun?
May Maximo ba sa Bible? Yung pangalan niya, Maximo. So lahat ng para sa iyo at blessing at hindi ka nasasaktan, di ba? Proverbs, God will bless you and adds no sorrow to it. Panghawakan niyo yun. Lahat ng binibigay ng Diyos, walang kapighatian. Lagi ka nakasmile. Kaya alam niyo nung na-receive ko yung comfort throne ko, yun ang tawag ko comfort throne. Alam mo, up to now, bago ka mamayang punta, nakangiti ako. Kasi hindi na ako nagsistretch. Ganun na ako. Maliit na bagay, pero yun ang example. Gusto ni Lord, komportable ka. Pag nasa sitwasyon ka na parang ang dami naman kumukontra, ang dami. In Jesus name, kumuha. Lumayo ka na, dami pala kumukontra eh. Layuan mo na. Baka hindi para sa iyo yun. Sino dito ang nakaranas na ng blessing ni Lord na hindi ka uncomfortable? Sino dito nakaranas? Lahat comfortable, di ba? Lahat comfortable? Pag hindi comfortable, hindi kay Lord yun. Because He adds no sorrow to it. Your right is not based on your merit. Tandaan niyo to. But on God's grace, sabi niyo, thank you for your God's grace. Thank you, God, for your grace. And the righteousness of Christ granted to all who believe in Him. In 1 Corinthians 16:9, for a wide door for effective work has opened to me, and there are many adversities. Ito, si Paul acknowledged that God opens doors for specific purposes, such as ministry, service, encourage believers to walk through them despite of the challenge. So pinapaalala sa atin ni Paul, na-experience niya eh. Lahat ng open doors, may challenges pa rin. Pero ang maganda dito, kaya mong sundan yung mga challenges na yan. Kasi nasa natin si Lord. Si Lord na nga nagbukas ng pintuan sa'yo. Magdududa ka pa ba? The only thing you have to do inside that door is to be right with God. Sometimes you'll fail. Tao lang. The usual excuse. Tao lang, Lord eh. Hindi ko lang sumunod. Sorry, Lord. Actually, pag sinasabi mong tao lang yan, ayaw mo sumunod eh. O, ako lang. Tapos nagre-resist ka. Kasi baka hindi mo kaya. May fear. Hindi, Lord eh. Nawalan ako ng bagay, nawalan ako ng mahal sa buhay. Hindi ko kaya sa open doors na to. Lord, nawalan ako ng pera. Nawalan ako ng business. Nawalan ako ng nawala. Mas lalo kang pumasok sa pintuan ng Panginoon. Kasi yung mga nawala mo, naandun sa loob. Na binuksan ng Panginoon para sa iyo. You just have to believe, prepare, and be patient. Let's all stand up. There are 3 steps in entering God's open door. Are you ready for these steps? Number 1, trust in God's guidance. When God opens a door, it's an invitation to step into His plan with faith. Step number 2, act in obedience. Walking through open doors requires discernment and obedience, trusting that God is leading you for a purpose. Number 3, overcome fear. Fear or doubt can hold you back. I'll say that again. Fear and doubt can hold you back. The only thing that can hold us back. But God's open door are meant to bless
and aligned you with His will. Sino dito ang gusto ng will ni Lord sa buhay niya? Sino gusto dito ang will ni Lord? Parang convince yun naman. If God has opened a door for you, trust that it is a part of His plan and walk through it boldly, relying on His wisdom and strength. Amen. Sa araw na to, mga kapatid, alam ko, lahat tayo nakaka-experience ng open doors. Kaya lang, minsan may pagdududa sa loob na yon. Nakapasok ka na eh. Alam niyo itong church na to is an open door. Binuksan to ng Panginoon para sa atin. Kita mo naman ang development. Comfortable. Relax. Malamig. And adds no sorrow to it. May parking, kaya yung future parking natin parating na. Ito yung good example ng open door. Kung sila Bishop Jonathan at Bishop Vicky ay nag-doubt, malamang nakarenta pa rin tayo ngayon sa isang sinihan. Ganon din sa buhay natin. Yung mga success nyo, open doors ang bigay ni Lord. Basta nakaka-glorify sa Kanya. At hindi nakakabigay ng dilubyo sa ibang tao. There is nothing like your home. Itong kanta to, open doors to. Kantahin niyo to. Consuming with your undying love, I bow my knees before you, God. Surrender to the Lord. I surrender everything to you. Yan ang number one word for your right inside the open doors of God. Surrender. Surrender. Lahat ng kabigatan nyo, surrender. Lahat burdens, surrender nyo kay Lord. Hindi naman ibig sabihin lugi ka dun. Gagaan pa ang pakiramdam nyo. Ang sarap maging komportable sa presensya ng Panginoon. Tama, meron pa rin mga storbo dyan. Hindi mawawala yan kasi buhay ka pa. Andito tayo sa mundo. Pero ang open doors ni Lord will protect us. There's protection with God. Just surrender to the Lord. Amen. Father, we thank you for this day. We thank you for open doors. We thank you for your mercy and love. Father, as we go on our day, Lord, we'll make it right to you, Lord, in our open doors, Lord, Father. Show us, Lord, your love and your grace in our lives, Lord. Can you put up 2 hands up? 2 hands up, everybody. 2 hands up. Say, I love you, Lord. I love my family. Thank you for my life. Everybody say, thank you, Jesus. Say, thank you, Jesus. Pinakamalakas, say, thank you, Jesus, for giving us the best day ever. In Jesus' name we pray. Amen. Your raise up.